So if you will go to Louisiana or sa Cabinti, so it's better to also drop by here sa Pagsanghan Church. Okay, so we just arrived here at Dapi Resort. So ito yung start ng ating hike sa Aliw Falls. Yung kanilang registration is only 20 pesos and yung guide is 300 pesos. Isang maulang hike na naman dito tayo sa Louisiana. Nag-start tayo ng hike dito ng 9:20 AM. So yung trail will take us about 30 minutes na paglalakad. But then again, pag umuulan, laging nagpapabagal, gawa ng putek. So we'll see kung 30 minutes lang talaga tayo makakarating sa Aliw Falls. Ang maganda dito sa trail nila, so naglagay sila ng mga bamboo para mahawakan, para hindi madulas. And then meron ding mga stopover para makita din yung nature dito sa Louisiana. Tulad nito. Kaya importante talaga pag mag-hike, meron kang dalang kapote kasi hindi mo masasabi yung panahon. Pag umulan, ayan, basa lahat pati yung gamit mo. Kaya itong dala ko, this is disposable kapote for only 29 pesos. Kaya madaling dalhin para sa mga nag-hike. Ang bunga ng katmon na makikita dito sa Louisiana. So namula tayo ng katmon. So dito ginagawa din pala itong pangpaasim sa sinigang kasi sobrang asim ng katmon. So, subukan natin fresh na fresh mula sa puno. Medyo mahirap lang siyang buksan. Eto, natuklap na natin itong katmon. Subukan natin. Lasa siyang balingbing. Pero maasim nga. So pag pupunta kayo dito at gusto nyo ng konting asim, pwede kayong mamulot ng katmon. Hindi doon nila binibenta sa palengke. Kaya free na itong katmon fruit dito sa Louisiana. Asim! Dadaan tayo ng banana plantation. Ang una nating makikita dito ay yung tinatawag nilang Talumpatay Falls. Ito yon. Kaya tinawag na Talumpatay kasi kadalasan wala yung tubig. Medyo gigilid lang kami dito sa batuhan. Kasi pag nalaglag kami, ayun. So hindi naman namin alam kung gaano kalalim yun.
Ganito ang kulay ng tubig dito. So kung makikita nyo doon, so malakas yung agos ng tubig kasi umulan dito sa Louisiana. Tinawag na Aliw Falls kasi nung unang panahon meron daw sinasabing serena dito sa Aliw Falls. So para hindi magpuntahan yung mga bata, sinasabihan silang may mga aliw na serena at kukuhain sila dito. So dyan nagsimula ang tawag na Aliw Falls. So ngayon susubukan natin umakyat dun sa tuktok ng Aliw Falls. Bago umakyat doon, kailangan masurvive mo munang dumaan dito. Medyo malakas yung agos ng tubig, kaya kailangan kumapit sa kawayan. Kaya konting alalay din pag papunta din sa taas ng Aliw Falls. Maganda rito, paakyat, established na rin yung daan. So naglagay na sila ng mga bato tsaka hawakan para mabilis tayong makaakyat sa Aliw Falls. Pag akyat dito sa Aliw Falls, so merong mini shower. Kaya dito kadalasan naliligo yung mga umaakyat. Mula dito sa layer na ito, susubukan pa natin umakyat pa dito. Yan. Para makita natin yung buong view dito sa Aliw Falls. So, papalapit na tayo ngayon dito sa pinakataas ng Aliw Falls. Ayan. So excited na rin kaming makita. Ito po. Ito yung pinakatuktok ng Aliw Falls. Dito kami ngayon ni Kuya Janjan. Yan, ang aming tour guide. So pag nalaglag kami dito, gano'n to kalalim? Mga 75 feet. Oh, mga 75 feet ang babagsakan natin. Ayun. So far wala pa namang nalalagdag dito.
sobrang dali lang nitong falls. Kaya wala pang 30 minutes nandoon ka na sa Aliw Falls. Hindi na siya nangangailangan ng sobrang preparation. So for the beginner, sakto-sakto lang tong Aliw Falls. So malamig yung tubig. Wala rin masyadong katao-tao dito sa Aliw Falls. Ganito daw yung color ng water kasi ito ay galing sa mga ilog dito sa Luisiana hanggang sa Mauban, Quezon. Dito sa Luisiana maraming falls. So may hulugan, may talay, may hidden falls. At isa ito sa mga pinupuntahan, itong Aliw Falls. Kaya hindi makukompleto yung pagpunta nyo sa Luisiana kung hindi nyo makikita itong Aliw Falls. So, walang limit ang pag-stay dito sa Aliw Falls. Kaya pwede ka rin mag-stay dito hanggang lunchtime. Yun nga lang, walang store dito. Kaya yung mga hiker, kailangan magdala ng pagkain. And hindi kompleto ang trip natin sa Luisiana pag hindi natin natikman yung kanilang special bibingka. So ginagawa yung bibingka, nilalagay dito. So hindi siya nag-aamoy usok. Hindi ito. Saan po gawa yung bibingka niyan? Sa, ano po, malagkit na dala po. 150 po. Pero parang meron siyang buko o nyo. Opo, meron po talaga. Masarap ang cheese nila, oh. Hindi po kami nag-cheese ng local, ma'am. Ito po talaga yung original na Magnolia. So ilalagay po yan sa tampipi. Ay, kaya lang, hindi, ano pong tawag? Ano tawag dito pag walang lagayan? Ano po? Bayong. Bayong. Pag may takip, ang tawag tampipi. Tampipi. Yes, ito ay bayong. Ba't wala pong takip? Wala po talaga po ganyan.